Aswang ang ama ng dinadala ni ate. Buntis si ate noon at nasa bahay lang siya palagi. Hindi na siya lumalabas kahit umaga. Tahimik lang siya at madalas nakahiga. Akala namin normal lang ang pagbubuntis niya. Pero napansin ni mama na may nagbago. Madalas daw magising si ate sa gabi. Pawis na pawis at hirap huminga. Kapag tinatanong siya kung nananaginip ba siya, sinasabi niyang wala raw siyang maalala. May mga gabi rin na parang may naglalakad sa paligid ng bahay. Mabigat ang yapak at paikot-ikot. Kapag sisilip kami sa bintana, wala kaming makita. Pero ramdam namin na may nandoon. Isang gabi, narinig ko si Papa na kinakausap si ate. Mahina lang ang boses nila pero malinaw ang galit ni Papa. Tinanong niya kung sino raw ang ama ng dinadala niya. Hindi agad sumagot si ate. Umiyak lang siya. Kalaunan, inamin ni ate ang totoo. Sabi niya, hindi raw tao ang ama ng dinadala niya. May lalaking lumalapit sa kanya tuwing gabi noon. Normal daw ang itsura sa umpisa. Mabait at tahimik. Hanggang sa paulit-ulit na siyang dalawin. Sabi ni ate, hindi raw siya sinaktan. Pero tuwing aalis ang lalaki, parang may nawawala sa lakas niya. Unti-unti raw siyang nanghihina. Nang malaman ni Papa ang lahat, nagalit siya pero mas nanaig ang takot. Pinatawag niya si Lola at may ginawa silang hindi ko naintindihan. Pinagbawal nilang lumabas si ate at binantayan siya gabi-gabi. Habang tumatagal ang pagbubuntis, mas lumalala ang mga nangyayari. May mga anino sa bubong, may mga ungol sa labas. Parang may mga naghihintay. Hindi na namin hinintay ang due date. Dinala si ate sa ibang lugar. Doon siya nanganak. Hindi ko nakita ang bata. Hindi rin namin pinag-usapan ulit ang nangyari. Ang alam ko lang, may mga pagbubuntis na hindi dapat mangyari. At kapag hindi tao ang ama, hindi lang ang ina ang nadadamay. Buong pamilya ang binabantayan.